O sige mga tao, ang video na ito ay para sa bawat kanluraning makabayan. Hindi mahalaga kung Briton ka, kahit dito nangyari sa Britanya, dahil ang Britanya ang larangan ng tunggalian para mailigtas ang kabihas ng kanluranin. Pero kung ikaw ay Amerikano, kung ikaw ay taga-Canada, at kung ikaw ay taga-Australia at taga-New Zealand, kailangan mong panuurin ito dahil makikita mo pa ang ganitong mga pangyayari sa iyong bansa. May ilan na nagsasabing nangyayari na ito sa mga bansa natin. Halimbawa, isang Bhutanese na lasing na driver na bumangga ang nakaiwas sa hatol para makakuha ng permanenteng visa. Tingnan mo ang intensyon sa likod nito. Kaya malinaw na sinasabi nito kung ano ang gusto nila. Inuuna nila ang mga dayuhan kaysa sa mga Australiano. Ganon din sa Britanya. Sa ilang antas, nangyayari rin ito sa Amerika. Alam kong si Pangulong Trump ang namumuno, pero hanggang kailan siya roon? Pati ang burokrasya, sobrang woke. Kaya panurin mo ito. Hayaan mong sabihin ko ito. Ang kwento natin ay nagsimula sa paliparan ng Manchester. Halos 1.5 taon ang nakalipas. Panurin mo ang video na ito. Kamera! Nasa kamera ka! Hindi! Tapos na tayo! 7 taon na tayo! Hindi! Hindi! Wala pa tayong nagagawa! Wala pa tayong nagagawa! Wala pa tayong nagagawa! Pagtutol sa pag-aresto, okay? Yung lalaki sa likod ng kamera, isang kapatid na Muslim mula sa Manchester. Isa sa magkapatid, binugbog ang isa pang Muslim sa paliparan dahil sa alitan sa paradahan. Tinawag ang mga pulis at dumating sila. Ganito ang ginagawa. Sinusubukan silang arestuhin. Nagre-record ang yung telepono! Ikukulong siya! Hindi namin ginawa yon. Ayoko marinig yan. Wala akong kinalaman dyan. Babalik kami! Panurin natin ang mas magandang video clip, okay? Sa totoo lang, alam mo, umpisahan natin ulit dahil oo nga, 2 minuto yon. Kunyari ito ang unang clip. Nagsimula ang kwento sa paliparan ng Manchester mga 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Tingnan mo itong video na ito. 2 pulis na lalaki at 2 pulis na babae, mga DEI hire, at malalaman nila na hindi magandang ideya na ilagay. Mga babae. Sa unahan kapag nakikitungo ka sa mga tao, lalo na kung ang bansa mo ay binabahan ng mga tao mula sa mga kulturang mapanghamak sa kababaihan. Kaya dumating sila para arestuhin. Ang lalaking ito, dahil katatapos lang niyang bubugin ng isa pang Muslim, siya nga pala, dahil lang sa alitan sa paradahan o kung anuman. Inawag ang pulis, dumating sila, at sinubukang arestuhin ang mga tao. Ito ang kapatid ng lalaking ito. At tingnan mo ito, sobrang linaw. Tingnan mo kung ano ang nangyayari. Lumalaban siya. Pagpasok ng kapatid, sinimula niyang hampasin ang mga pulis. Kaya hinarap siya ng mga pulis. Bigla siyang sumuko. Pero tingnan mo ang taong ito. Ang taong ito na may siyam na talampakang ilong ay nagpakawala ng sunod-sunod na suntok at sipa. Hindi alintana kung sino ang tinatamaan, hindi alintana ang kasarian ng tinatamaan. Malalaman agad ng kawawang babaeng ito. Tingnan mo, nananapak at sumusuntok siya. Hinawakan siya ng babaeng ito. Boom! Tumba siya. Kita mo yon? Kita mo yung left hook? Boom! Boom! Kauhawa naman ang babaeng ito. Isa siyang DEI hire. Tinitingnan ito ng babae at iniisip, anong gagawin ko? Magpapabugbog ba ako o lalabanan ko? Kudos sa kanya, nilabanan niya talaga. Boom! At pagkatapos, bagsak na siya. Siya lang ang totoong pulis dito. Oo, siya lang ang totoong pulis dito. Matipuno, matangkad, malakas. Kaya pagkatapos niyang bugbugin, manahinire dahil sa DEI. Inila niya ang kanyang pansin sa kanya. Sumuko na ang kanyang kapatid. Itinaas na niya ang kanyang mga braso. Parang sinasabi niya, nako, hindi magandang ideya to. At panurin mo ang mangyayari. Boom! Sinuntok niya siya. Pero tumayo ang babaeng ito kahit basag ang ilong at puno ng dugo, umiiyak at sumisigaw. May isa pa tayong footage, di ko alam kung meron ako. Kawawang babae, na-trauma siya. Akala niya pwede lang puntahan bahay ng puti at sabihing nakaka-offend post mo sa social media. Nandito kami para arestuhin ka. At pagkatapos? At yung mga puti, dahil sila'y sibilisado, parang, ha? Talaga? Hindi ako sangayon dyan. Mapuprotesta ako tungkol dito. Hindi ko gusto to. May kalayaan ako magsalita. Hindi, wala ka nun. Sige, punta tayo sa kulungan. Nagkakaroon sila ng criminal record. Pero hindi sa kanila.
Akala nila gagayahin sila ng mga iyon. Naalala ko tuloy yung kwento tungkol sa isang lalaki, yung German na pulis, na tinawag dahil may isang Afghan na sinaksak yung taong nagsusunog ng Quran sa Germany. At nung dumating yung pulis, grabe yung video na yon. Hindi ko alam kung pwede kong ipakita yung video dito. Kaya nung dumating yung pulis, itong gwapong batang German na mga 30 anyos matangkad na pulis, pagdating niya, nakita niyang nag-aaway yung dalawang tao. Nasa sahig sila, nagkakagulo sa lupa. Hawak ng Afghan ng kutsilyo habang pinipigil siya ng mga German. Kaya ang ginawa ng pulis, dahil sa training niya, yung tinatawag na woke training, hinuli niya yung German na lalaki. Nakaupo siya sa ibabaw niya. Hinawakan niya ito. Nakaupo siya sa kanya ng ganito. Yung Afghan na lalaki, nahulog siya na may hawak pa ring kutsilyo. Lumapit siya at sinaksak sa leeg dun mismo. Nakakaawa, namatay yung batang pulis dahil sa kanyang woke training at paghabol sa Quran burner na makakanan. At hindi niya pinansin yung mga tao mula sa mga kulturang para nasa gitnang panahon na laging pinalalabas ng mga nasa kapangyarihan natin bilang mga biktima ng white supremacy at rasismo. Kawawa naman, nawala ang buhay niya. Kaya itong lalaking ito, pati ang mga babaeng ito, iniisip nila ang ayos lang sila, katulad natin. Sa kanila, walang halaga ang mga tao. Tingnan mo siya. Kaya siya ang napuruhan. Ngayon, tinasoy na siya ng babaeng ito sa wakas. Kaya tinasoy siya. Bumagsak siya. Mukhang may isa pa akong clip. Papakita ko sa'yo. Kasi bigla natapos yung isa kanina. Ipakikita ko sa'yo ito. Diretso tayo sa mismo aksyon. Kaya mula ito sa ibang anggulo. Wala pa kami nagagawa! Huwag mo gawin yung kalokohan na yan, hoy! Bumagsak siya. Sa tingin ko, may clip pa sa gitna na sinipa siya sa ulo. Kasi pagtayo niya, tandaan, tinamaan siya sa likod ng taong ito. Bagsak ang lalaki matapos siyang tisirin ng babae. Pagkatapos, nagising ang isa, tumingin sa paligid at nakita niya ang lalaking nakahandusay sa sahig. Gumalaw ang ulo niya kaya sinipa niya ito. Basta natamaan lang siya. Sa totoo lang, nawalan ng trabaho ang kawawang lalaki dahil, gaya ng madalas, Muslim ang laging biktima. Nangyari pa lang ito, may panlilin lang na agad. Nagsimula silang magwala dahil sa pulis na sumipa sa ulo ng lalaking sumaksak sa dalawang Hudyo sa Golden Green, isang buwan ang nakalipas. Ganoon lang. Pinutol nila yung bahagi kung saan sinipa ng pulis na ito yung lalaki sa ulo at nagkagulo na sa social media. Simula pa lang, dehado na ang gobyerno at mga nasa kapangyarihan. Natakot sila, kaya itinapon at tinanggal sa trabaho ang matapang na pulis na ito. At tingnan mo ito. Tingnan mo ang mga taong ito. Tingnan mo ang propaganda na sinimula nila. Agad na aksyon ng mga pulis, bawat isa sa kanila na sangkot sa insidente sa paliparan ng Manchester. Lahat sila ay inaresto, sinuspinde, nilitis at agad na ikinulong. Bawat isa sa mga pulis na yon ay kailangang arestuhin agad. Kung hindi, lilipat kami sa Plan B at makikita ninyo ang malaking proseso, pangako ko yan. Kita mo yan? Hindi mo ba kayang kamuhian ang pamahalaang Britanya? Hindi mo talaga kayang kamuhian ng sapat ng pamahalaang Britanya. Hindi mo talaga kaya. Tingnan mo tong payaso na to. Binantaan lang niya sila. Mga protesta. Arestuhin ng mga pulis na ginagawa lang ang trabaho nila. Ito ang inyong mga protesta na hindi nyo pa kailanman nakita noon. At sumuko sila. Sumuko sila sa mga banta. Hindi pa daw natapos. May isa pang video. Kaya kailangan kong sabihin sa'yo dahil malapit na itong mangyari sa inyong lugar at magkakaroon ito ng saysay sa'yo. Sa wakas, matapos ng 2 taon, nagkaroon kami ng paglilitis at malalaman mo nang nangyari. Walang magandang balita, kaya inaresto ang magkapatid. At gaya ng sinabi ni Umpa Lumpa, magpoprotesta kami. Pumunta sila sa harap ng istasyon ng pulis at nagbanta silang wasakin ito. Wasakin natin ang putan inang lugar na to. Oo, wala nang pake. Tika! Pero bukas, sinasabi to sa inyo mga tol, kung hindi pa rin tayo makakakuha ng mustisya, yari ang mga putang inam yan! Hoy mga gago! Hoy mga gago! Hoy, gago! Gising! Hoy! Kumpara ka sa hustisya, bakit ka sumisigaw ng Allahu Akbar? Malinaw na ito ay isang isyong sektaryan.
Kailangan ng bansa ng reforma. At alam mo na ang konteksto. Napanood mong video, malinaw, di ba? Kita mong dumugo ng grabe ang ilong ng pulis. Nakita mo ang suntok at karahasan. Klarong-klaro ang kaso. Kaya sa panahong ito, si Keir Starmer, nangyari ito ilang linggo matapos ang Southport riots. Siguro mga 6 na buwan pagkatapos noon. Nakita nila kung paano lumabas ang mga pulis ng Britanya na may riot gear. Nagsimulang manghuli at magkulong ng mga tao dahil lang sa sigaw o salita. Tiningnan nila ito at sumali ang patriots na nagsabing kailangang arestuhin ang mga ito. 1 taon bago nila nailaitis ang mga ito. Hindi makapagdesisyon ang hurado. Kami naman, nagtatanong, bakit ang tagal? Napakalinaw ng kaso. Natatakot sila sa mga taong ito. Hulaan mo? Paulit-ulit nila itong ipinagpaliban at sabi ng mga patriot, hindi tayo magkakamit ng hustisya. At muli, hindi ito tungkol sa mga pulis dahil sigurado akong hindi rin naman talaga pabor ang mga patriot sa mga pulis na ito. May dahilan sila dito. Ganito ang ginagawa ng pulis sa mga patriot. Tingnan mo. Ganito ang ginagawa ng mga pulis. Mga pensyonado, nandito sila para magbantay. Alaala ng bigmaan ng Britanya kaya sila nandoon. Namatay ang kanilang mga ama at lolo. Pero matatanda na rin ang mga ito, kaya namatay ang kanilang mga ama. Tingnan mo siya. Dumudugo siya. Dumudugo siya. Kaya nakikita ng publiko na lumalabas ang inyong riot gear. Mga batuta, mga asong pulis, at mga kabayo kapag tungkol ito sa mga katutubong Briton. Pero kapag silang nananakit sa inyo, nagtitipon sila sa harap ng himpilan ng pulis at binabantaan kayong sisirain ang lugar na ito. Inaabot kayo ng halos 2 taon. Siguro mas tama kung sabihin na 1 taon at kalahati. Bago ninyo sila mailitis. Umabot na 1 taon. At noong Nobyembre o Disyembre noong nakarang taon sila nilitis, 1 taon matapos magsimula. Hindi nagkaisa ang hurado sa hatol. Ipinagpaliban na naman nila ito. Kaya tahimik nilang ginawa ang paglilitis. At hulaan nyo kung ano nangyari? Tama kayo mga kaibigan. Matapos ang 20 oras ng deliberasyon ng hurado sa muling paglilitis, ito ay tungkol sa 2 magkapatid na nakita nyo sa Liverpool Crown Court. Inanunsyo ng korte na ito ay binasura matapos mabigong magkasundo ang hurado sa anumang hatol kaugnay ng pag-atake sa mga pulis sa Manchester. Napanood nyo ang clip na yon. Nakita niyo yung babaeng dumudugo ang ilong. At sinasabi nila na hindi magkasundo ang hurado kung talagang may naganap na pag-atake sa mga pulis. Kaya si Muhammad Fahid Amas, na malaki ang ilong, at ang kapatid niyang si Muhammad Ahmad, 26 anyos, ay muling nililitis sa pananakit sa mga pulis. Kabilang si PC Lydia Ward, na pulang buhok at nabali ang ilong. Siya yon, si PC Lydia Ward, na nabali ang ilong matapos masuntok sa muka. Pinanood ng hurado ang video ng pag-atake sa mga pulis. Pero hindi pa rin sila magkasundo kung nagkasala nga ba ang magkapatid o hindi. Maisip mo kung ano ang reaksyon ng mga patriots. Hindi mo kailangang maging patriot. Kailangan mo lang maging isang tao na may gumaganang otak. Hindi ba ito? Ito ang dahilan kung bakit tinatawag nating two-tier police, two-tier KIA, two-tier justice system. Isang sistema ng hustisya para sa mga katutubong Briton at isa pa para sa mga pribilehiyadong klase o mga paborito. Ito ang hurado, mga kaibigan. Ito ang teorya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ito ba isang hurado o hindi, pero siguro nga ganun na nga. Paano mo naman hindi maiisip yon? Paano mo napanood ang video na yon at nasabing wala silang kasalanan? Paano? Naalam mo, maganda yon. Panuorin natin ulit ang video na ito. Pumasok sila ang kawawang PC Lydia Ward. Inaresto niya siya. Boom, boom. Tapos, itong lalaki, kita mo, sinuntok niya. At tingnan mo siya. Nagsisipa siya. Siguradong mananuntok itong lalaki. Wala na siya. Wala na siya. At humarap siya dun sa lalaking yon. Boom, wala na siya. Ngayon, na-taser siya. Kita mo nung bumagsak siya, doon siya na-taser. Sunod-sunod ang suntok. Ilang Muhammad sa hurado,
Magandang tanong yan. Sinabi sa'yo ng partido Natanggihan ang ebidensya. ng iyong Mga matatainga, itong huling pinakamahalagang utos nila, George Orwell. Tingnan nyo, hindi ko ito hinihikayat mga pare. Ang karahasang politikal ay hindi ito solusyon. Ang karahasang politikal ay hindi solusyon. Pero ito ang nangyari. Puno ng ganito ang kasaysayan. Palagi tayong nauuwi sa karahasang politikal tuwing mga 50, 60 o 70 taon. Sa nakalipas na 70 taon mula ikalawang digmaang pandigdig, ang kapayapaang tinatamasa natin ay hindi magtatagal dahil likas sa tao at lipunan ang pangangailangan ng reset. Sa tingin ko, papunta na tayo roon. Takot sa ganti lang ang lohikal na sagot sa jury na ito. Wala na ang UK. Kung hindi mo kaya kondenahin ang malinaw na krimen, wala kang hustisya. Malaking biro sila. Madalas nangyayari ang hustisya na mali sa panahon ng Taliban. Nahuli sa kamera ang brutal na pag-atake sa pulis, ngunit nabigo ang hustisya sa UK. Bakit nga ba inatake ng masasamang babaeng yon, ang kamao ng kawawang lalaki, gamit ang kanilang mga muka? Ganun talaga. Mga pulis, gusto nyo ba ng ganyang trato? Natatakot na kayo. Naalala nyo ba ang insidente kay George Floyd? Narinig ko na pati sa Amerika, natatakot ang mga pulis. Pero kahit papaano, may bodycam footage naman. Ano silbi ng bodycam footage o kahit anong video? Kung klarong pananakit, ay di pa rin nagdudulot ng hustisya? Hewan ko sa inyo mga pare. Ipinakita ko rin sa inyo na nangyayari ito sa Australia. Nagsisimula na tayong makakita ng 2 antas na hustisya sa Australia, 2 antas na pagpapatupad ng batas sa Australia. Hindi ko alam sa Amerika pero sa tingin ko, gising ang Canada. Desperado na talaga ang sitwasyon mga kaibigan. Pero hindi pa panahon sumuko. Ito talaga ang panahon para magkaisa palalo. Itong mga taong namumuno ngayon, hindi sila mananatili riyan magpakailanman. Kahit pilit nating batikusin ang sistemang pampulitika, pangkatarungan at establishmentong pampulitika natin, mayroon pa rin tayong bagay na gumagana na wala ang mga tagahilagang Korea, Ruso at Chino. May demokrasya pa rin tayo. Tayo pa rin at ang ating balota ang pumipili kung sino ang maluluklok sa kapangyarihan. At sa kabutihang palad, may sapat na puwang na nilika ng mga siraulang politiko para mapunan ng mga tinig ng kanan. Restore, Advance UK at Reform. Sa huli, mapipilitan silang magsanipuwersa. Kailangan nila, kung hindi, kalimutan na lang. Magbubuo sila ng gobyerno doon sa 2029. At ngayon dito, kailangan magsanib ang One Nation at ang Coalition para bumuo ng gobyerno. At kailangan nating baliktarin ito. Dapat nating mahigpit itong panatilihin. Yung Albo Wave, alam mo parang meron tayong Boris Wave sa UK, meron tayong Albanese Wave dito. 2-3 milyong tao ang pumasok sa Australia na pinapayagang magsama ng kanilang mga pamilya. Binigyan sila ng permanenteng paninirahan at permanenteng visa. Oo, pwedeng may isang nagtatrabaho, pero 4 pa, 3 anak at mga asawa nila, walang trabaho. Sinaside nila ang Centrelink. Hindi na kaya ng Australia to. Pasensya na. Kaya lahat ng dumating pagkatapos ng COVID, kailangan kansilahin ang kanilang mga visa. Kailangan silang pauwiin. Pasensya na. Pasensya na. Puno na kami. Pasensya na. Racist daw sabihin yan. Isa akong kayumangging tao. Sinasabi ko ito bilang isang kayumangging tao. Kaya mahal kong puting Australiano, dapat mas madalas ninyo itong sabihin. Pakiusap, makilahok sa politika. Sumali sa X at Facebook. Ay share ang mga video na ito at sumali sa Telegram group ko kasama ang Western Patriots. May mga tao tayo mula Amerika, Britanya, Canada, Australia at New Zealand. Mga patriota, pinagbubuklod natin ang ating tinig. Isang pagkakakilanlan ang lumilitaw sa kanluran, ang Western Patriots. Tradisyonal tayong nasyonalista. Pero pagdating dito, ipinaglalaban natin ang kanduraning sibilisasyon. Kaya nga may mga tao sa Australia na mas nantitiwala kay Trump kaysa kay Albanese. Ganon din sa UK, kaya may lumalabas na pandigdigang pagkakakilanlan. Nakakatawa ito dahil bagamat nasyonalista tayo, may pagkaglobalista rin tayo.